Hello, hi mga nay! Sabado nung araw na to, kaya naman maaga pa lang nandito na ako sa baba para maglaba ng mga uniform na puti ng mga bata. 8 a.m. yung pasok ko ngayon, kaya naman minamadali ko na nga to para kahit papano mabawasan yung mga labahan kong mga puti. Day off kasi nung isa naming kasama, kaya ako yung karelyebo niya ngayong umaga. Dito na ako sa baba naglaba para diretso banlaw na din at hindi na nga ako mag-iigib para dun sa bahay maglaba. Napaikot ko naman na to sa washing at madali na nga lang tong labahan. Kahit naman na kasi napaikot na sa washing, meron pa rin naman mga mancha-mancha na hindi matanggal, lalong-lalo na pagdamit ng mga bata at kulay puti pa. Hindi naman na ako masyado nag-asikaso sa bahay, gawa nang wala namang pasok yung mga bata. Kaya dumiretso laban na nga lang ako. At pagkatapos nito naligo na din. Natapos naman akong maglaba, kaso gahol na nga ako sa oras para magsampay, kaya ibinilin ko na nga lang ang pagsasampay kay Kuya Vil. Tignan nyo naman. Grabe sa pagpiga no? Hindi ko alam kung dahil kakagising lang niya o naiinis siya kasi inutusan ko siya. Char. At dito nag-aantay na nga lang ako ng tricycle papasok. Kung napapansin nyo sa mga nakakaraang video ko, lagi kong pinapakita yung opening shift. Yung mga preparation na ginagawa namin pag nagbukas kami ng store. Pero ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung ginagawa namin pag closing na. Kung dati, solo-solo lang namin yung paggawa, nagdagdag nga kami ng isa para lagi kami may kasama. At pag ganitong closing na nga, may kanya-kanya nga kaming gawain. Yung isa naandun sa lababo para hugasan yung mga dapat hugasan. At yung isa naman tumutulong sa pagtutuyo ng pinaghugasan niya. Sa ngayon, ako ngayon nakatoka sa pagmamap at sa pagwawalis. Shoutout nga pala kay Tita Sai Home Vlogs. Naka-shift ko ngayong araw na to. I-subscribe niyo po siya sa YouTube. Home Cleaning Motivation yung kanyang mga vlogs. Halika, tayo maglinis muna nang tayo makauwi na. Fast forward, eto nga ako'y nakauwi na at nag-uwi rin ako ng roasted chicken para may pang-ulam yung mga bata. Sumabay na nga rin akong kumain sa kanila kasi naman palagi kapag kumakain sila sila-sila na nga lang. Madalas kasi sa store na ako kumakain bago umuwi. Pagkatapos namin kumain nagpahindag nga lang kami sandali, tapos dumiretso na nga kami sa baba para maghugas ng plato at mag-igib na rin ng tubig. Sa sobrang pagod na rin kasi at straight yung duty ko ngayon, hindi na nga ako makapag-igib at mapuno yung mga lalagyan namin sa bahay. Kaya naman isahang baba na nga lang, dito na ako naghugas ng plato at nag-ikib na rin ako ng tubig. Sama si Kuya Bill para siya yung magdadala ng mga pinaghugasan ko mga plato at yung timba naman ng tubig yung dadalhin ko paakyat. Ngayong gabi nga rin pala yung uwi ni Bossing at medyo nauna nga lang akong umuwi sa kanya. Kaya naman hindi ko na na-film yung pagdating niya. Pasensya na nga pala at medyo madilim yung ilaw namin dito kasi ilaw lang ng cellphone yung daladala ko. Hindi ko kasi nahiram yung solar at kinuha na pala ni Brother Dear. Fast forward kinabukasan, etong at walis tingting agad yung hawak ni Bossing. O diba, sabi ko sa inyo, hindi talaga ako yung taga-walis dito Talaga yung nakatoka dyan, kaya yung walis namin panlalaki talaga yan. Sabi niya nga humanap daw ako ng walis tingting na pang babae. Kaso nga lang, yung nabibili ko laging panlalaki. At habang nagwawalis siya, nililikom at sinisigaan ko na rin itong kanyang mga naipon. Baka kasi kapag hindi agad to sinigaan, ay nako, ikakalat na naman to nung mga masisipag naming manok na sigilangang kaykay.
matapos nga niya magwalis, ito naman kalandikaho yung kanyang inasikaso. Kung napanood nyo yung mga naunang video ko, ay inaayos nga namin tong sa may hugasan at sa may kusina namin. Kaya naman kahit papano ay meron na nga bubong at yero. Inaalis na nga pala niya itong kalandikahoy kasi naman hindi naman namin masyadong nagagamit. Yan kasing pwesto kung saan nakalagay ang kalandikahoy ay yan kasi magiging pinto namin. At doon sa may gilid na bakante ay doon niya nga gagawa ng banggerahan. Kumbaga lagayan ng mga plato at lagayan na rin ng butane na kalan. Alas 11 pa nga pala yung pasok ko kaya kahit papano tutulungan ko pa nga siya dito. Habang may ginagawa kasi siya dyan ay meron din akong pinapaikot sa washing. Maya-maya nga lang din nawala yung dalawang bulinggit na nanggugulo dito at yun ay pagbalik may daladala na ngang isda na Macau pala sila. Saktong-sakto rin to kasi ito nga hinahanap ni Bossing at miss na nga daw niya yung isda. Bukod pa dun sa isang isda ha. Charing. Matapos nga namin tanggalin to, nag-ready na nga rin akong papasok. At hanggang dito na nga lang po muna. Thank you for watching!